Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng pulita. Isang breaking news ang mabilis na kumakalat ngayon sa social media kung saan sinasabing umano'y na aresto sa Estados Unidos si Sandro Marcos, anak ni Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga viral na posts, may kaugnayan umano ito sa isang shocking scandal na ikinagulat ng maraming netizens, dahilan upang agad itong pag-usapan online. Gayunpaman, sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad sa Estados Unidos o sa pamahalaan ng Pilipinas na nagpapatunay sa nasabing ulat. Wala ring kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa kampo ni Sandro Marcos hinggil sa umunoy pag-aresto o manhunt laban sa kanya. Dahil dito, itinuturing ng ilang observers na posibleng bahagi lamang ito ng kumakalat na hindi beripikadong impormasyon online. Ayon sa mga eksperto sa media at impormasyon, karaniwan ng lumalaganap ang ganitong uri ng balita, lalo na kung may kasamang pangalan ng kilalang personalidad. Maaari itong magdulot ng kalituhan at maling paniniwala kung hindi agad nasusuri ang pinagmulan. Kaya naman, mahalagang umasa sa mga lehitimong news organizations at opisyal na anunsyo bago maniwala o magbahagi ng ganitong balita. Sa ngayon, patuloy na hinihikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga breaking news na lumalabas sa social media. Hanggat walang malinaw at kumpirmadong ulat mula sa mga otoridad, nananatiling hindi beripikado ang nasabing balita. Ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita at mapanatili ang tiwala ng publiko sa tunay na balita. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka dito sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang video na ito na hindi nyo pa napanood sa tanang buhay nyo, na kung saan makikita nyo po ang pang-aabuso ng isang appointee ni Lisa Tanas o ni Marcos Jr. sa PIDEA. Walang iba kundi si Virgilio Lazo. Kung natatandaan ninyo, last year ay inulat ko po sa inyo ang pangyayari na kung saan ginombag niya ang isang attorney, si Attorney Delgado, na nagtatrabaho din sa PIDEA. Right? So, tignan muna natin. So, pinakita ko yan sa inyo noong last year. Okay? Last year, mga kababayan. Wala. Okay. Last year. Tignan ko lang yung date. Okay? Okay. So, i-share nyo to dahil ito ay kailangan malaman ng taong bayan. Right? Si Attorney Delgado. Okay? So, si Attorney Delgado po ay pinalitan, okay, tinanggal dahil, maliban sa tinanggal siya ay binugbog, ginombag siya ni Lazo. Alright? So, ang pangalan ni na buo ni Attorney Delgado is Al Vincent Maji Delgado. Okay, siya ay Intelligence Officer 2. All right? And mga kababayan, okay? Pinakita ko sa inyo itong picture na ito last year. Tignan lang natin. Ang pagtanggal sa kanya, all right, ito. Remember, this was actually November 17 of 2023. Naalala nyo ba ito, yung incident report na sinubmit ni Attorney Delgado? Naalala nyo po yan? Ay, wala. Anyway, ayan, layuan ko na lang. Yan ang kotse pula at saka yung kotse ni Delgado. O sige, ganito na lang. Ang nakasulat dito, mga palangga, this was November 17, 2023, incident report. Sabi dito, this is from Attorney Delgado. This is in compliance to the verbal instruction of the Director General last November 16 pala nangyari. Okay, yung letter niya is 18. And Attorney Francis Del Valle, okay, on November 16 around 5:30 a.m. along Nia Northside Road, while on board my vehicle, gray Honda Civic, and driving along Nia Road, I made a stop at the right side of the same facing Agham Road as I am headed towards the entrance gate of PIDEA National Headquarters. That instant, I noticed a red Innova blocking the entrance of gate. Considering that I could not go inside the office because of the red Innova, I maintained my position
so as not to block the incoming vehicles from the direction of Bagham Road. So today makikita ninyo. So nung inulat ko yun sa inyo, ano pa lang, chika boom boom pa lang at base pa lang dun sa statement na na binasa ko kay Attorney Delgado. So mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kahayop ang appointee ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ang gobyernong ito, na itong PDEA, okay, na ang trabaho niyan dapat ay manghuli ng mga pulboronic, katulad ni Coting, di ba? Hinuhuli ang mga katulad ni Coting na bangag at yung mga nagmamanufacture ng mga pulburon o ng mga shab-shab, you know what I mean? Na katulad ng ginagawa ni Mark Anthony Sayarot. Mamaya pupunta tayo kay Anthony Sayarot. But this time, alam ko sabik na kayo, yung vlog po natin noong November and December, I think 2-3 beses natin binlog sa inyo, ang tungkol kay PDEA, palangalanan natin ng bonggam-bongga, PDEA Chief Virgilio Lazo. Makinig kang hinayupak ka. Okay? Marinig ka dahil siya po ay inappoint noong October. Kung natatandaan ninyo, siya ay inappoint noong October 17 of 2022. Was it October? No, October 21 of 2022 noong pinalit siya kay Wilkins Villanueva after mahuli nung grupo ni Wilkins Villanueva ang anak ni Remulla doon sa Mary Jane. You know what? Yung Kush from San Diego. So pinalitan yon si Wilkins Villanueva at itong pinalit si Lazo. So nandito na tayo, balik na tayo kay Attorney Delgado. Ito na po, buo na. This is a 5-minute video na makikita ninyo kung gaano kawalang hiya, kung gaano kaabusado ang PDEA chief na kung saan dapat sila ang nagpapatupad ng batas, maximum tolerance, inirerespeto ang batas, inirerespeto ang kapwa nila, pero likas naman ang mana kay Liza Ahas at kay Kuting. Panoorin natin. So ayan po, Red Innova arrives with Lazo on board. Stop ko muna. Okay? So papaliwanag natin. So yung Red Innova na yan, ang nakasakay po dyan ay si PDEA Chief Lazo at ang kanyang mga close-in security. So yung kotse na yan, yan po si Attorney Delgado. Okay? Yan si Attorney Delgado. Okay, ngayon, play natin. Sorry, hindi pa pala yun siya. Sorry, hindi pa pala si Attorney Delgado yun. Ito pa pala, parating pa lang. Ayan, si Lazo yan, Delgado arrives. Ayan, Delgado arrives. Ayan na si Attorney Delgado. Alright, so ayan na siya. Okay, so kakanan dapat siya papasok. Ayan, teka, Delgado stops on the opposite lane. Papasok po sana siya dyan kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PDEA. Okay, office. Then, okay, paano nga naman makakapasok si Attorney Delgado kung nakaharang ang buwaka ng inang si PDEA Chief Lazo? Okay, ang sabi dyan sa caption, Delgado waits until the red Innova clears the gate. So nag-antay si Attorney Delgado, pero nakaharang pa rin si Lazo. Alright? So play natin. Tanggalin nga muna natin yung sandali lang. Yung Maharlika Network na yun, hindi ko mabasa. Tanggalin mo nga. Ayan, ito. Alright? Ayan na. Okay. So ayan, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Umalis. Nakaharang pa rin itong si Lazo. Okay. Another vehicle from EDSA. Okay? Dahil lang. May parating. Nakita nyo? The incoming vehicle, dahil lang tatanggalin ko lang tong ito, kasi hindi ko mabasa. Alright. Okay, go. So, anong sabi dyan? Blocking that the vehicle intends to enter PDEA, the incoming vehicle overtakes on the right of Delgado. Okay, ito na. So ayan, nakita nyo, nag-blink, ay nag-hazard yung coaching yon. So hindi pa rin makapasok si Delgado. Ayan. Gate 1, north. Okay. Notice, basahin nyo. I-off ko muna. Stop ko na. Notice as the rear left door
of the red Innova opens violently. So tignan ninyo, bubuksan yung pinto ng Innova. Tignan natin. Si Delgado, si ano po yan PIDEA chief ang pinag-uusapan natin. Ayan, ang tapang, okay? Yan yung nagduduro-duro na yan. Yan po si Virgilio Buaca ng Inalaso. Okay? Ayan, sa dinuduro niya, nakita nyo, in-stop ko muna. So, play natin uli. Okay, ayan. So, inano na nila. Ayan. Sinugod. Okay, sinugod. Yung naunang dumuro, si Lazo yon, PIDEA chief, at yung mga close in security niya. In-stop muna natin. So, upon opening the driver's side door of Delgado, okay, ano nangyari dyan? Delgado answered, "Sir," sabi niya, ano yan? Okay. Ang tanong niya dyan, kung siya daw ba ang nagbusina. Ang sabi niya, hindi ako. Kaya hindi ko mabasa, medyo maliit. Play natin. Ayan. Okay? Lazo goes towards PIDEA to call a security guard. Okay? Stop muna natin. So, tinawag ni Lazo ang security guard para i-confirm kung si Attorney Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kundi mo ang putang ina nakaharang siya. Napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman silang taga-PIDEA. Diba? Kita niyo yung PIDEA chief? Nakaharang siya sa daanan. At saka mga kababayan, yung danger na ni Attorney Delgado na nasa gitna siya at not only yung danger sa sarili niya, kundi danger sa mga kotse, sa mga motorista, 'di ba? Magkasalubong na mga motorista. So, tinawag niya pa yung gwardiya para i-confirm kung si Delgado nga ang busina. Okay, play na natin. Tinawag yung guard. Okay. Ayan. Talagang mainit ang ulo tong hayop na Lazo na to. Ayan mga kababayan, mga military, men and women in uniform. Kita ninyo, oh, demonyo talaga. Oh. Ano sabi? Lazo asked the security guard, sino yung bumusina kanina? And he answered, si Attorney Delgado, sir. O, stop muna natin. So, yan po ay, yan o yung guard na nakaputi. Okay? Play uli natin. Okay, ayaw niya talagang tigilan. Alright? Ayaw tigilan ni Lazo. PIDEA Chief Lazo. Ang siga, hayop. Ayan. Lazo slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Ayan. Kung ano na pa rin pinagsasabi niya dyan at parang gusto talagang pumatay ng tao. So, tignan natin kung ano mangyayari mga kababayan. Ayan. Pumasok. Alright? So, nakatenga pa rin si Attorney Delgado. Imagine niyo mga kababayan, ang ginagawa nitong Lazo na kaguluhan, panggigipit. O, ayan. So, nag-forward na ito. Yan, umalis na muna si Attorney Delgado. Kasi nga, ayaw siyang papasukin eh. Nakaharang ang putang ina eh. O, tignan nyo. O, yan. Tapos, pumasok siya. Bantayan ninyo, 9 minutes later, babalik siya. At kung anong gagawin niya. Right, tignan natin. Okay, about 9 minutes later, ayan na po, lumabas uli o lalabas uli yan si Virgilio Lazo. Yang hayop na yan, well, ayan, nagsiga-sigaan, okay, ayan, pinuntahan uli nila si Delgado. Anong sabi dyan? Approaches the vehicle, ayan, pinuntahan na nga nila, ayan na. Abangan ninyo kung paano gagawin niya kay Attorney Delgado. Okay? Okay, pinabuksan niya. Ayan, tignan nyo. Oh. Anong sabi dyan? Lazo demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Diduduro-duro niya. Okay, si Delgado. Lazo waves his hand. A finger of Delgado's face. Diba? Diduduro-duro niya. Oh. Ayan, ang hayop na to. Oh. Pinabusina niya. Pinahank niya yung busina. Ayan. Oh. Nakita nyo? Okay? Oh, yan. Tiyan mo, dinidibdiban na siya doon.
Dinidibdiban na siya ni Lazo. Ay, yeah. Dinidibdiban na siya hanggang sa actually nalaglag yung baril diyan ni Lazo, mga palangga. Ayan, sa kakakadibdib niya dito kay Attorney Delgado. Nakita ninyo? Ayan. O, inan niya sa mukha. O, dinuduro-duro niya. Okay? So, ayan, nakita. Ayan, doon na lang muna. Okay? So, yan po yung kabuang pangyayari doon sa vlog natin noong November and December. Nakita nyo kung gaano ka-arogante ang PIDEA chief. At alam nyo ba kung anong ginawa dyan? Well, alam nyo na dinismiss po yan si Attorney Delgado, pati yung kanyang mga co-workers, yung mga associate niya na sa tingin ni Lazo ay kumakampi or kumampi kay Attorney Delgado. Di ba binasa ko sa inyo, siguro mga 50 tao ang itinapon ni Virgilio Lazo, PNP chief, PIDEA chief Lazo, sa iba't ibang mga probinsya. At nga yung iba, at ito nga si Attorney Delgado ay tuluyan ng nag-resign na dahil hindi niya nakakayanan ang pangbabalahura, ang pang-aabuso ni Virgilio Lazo na inappoint ni Marcos Jr. at ni Lisa na kasabwat nila sa kanilang mga illegal activities. Kasi mga kababayan, na pag-alaman natin na kapag gumagawa ka ng tama sa PIDEA, imbis na bigyan ka ng award, ay tatanggalin ka sa trabaho. So, mga kababayan, kayo ang mag-desisyon kung ano yung nakita ninyo dahil hindi ko naman inimbento yan. You know what I mean? So, kailangan lang maipaabot sa inyo kung anong ginagawa nitong napakawalang hiyang PNP chief, PIDEA chief na ito. So, noong December 18, ay tuluyan na nga dahil nireassign niya eh. Kumbaga, tinatapon sa hibok-hibok itong mga like si Delgado. So, nag-resign na lang at bumalik na sa private practice etong si Attorney Delgado. Ganun po sila mag-trip, ganun po sila mang-abuso sa ating mga pulis o mga workers. O yun? At sa iba pang mga taong gobyerno na nagtatrabaho lamang ng tama. So, mga kababayan, galit na galit yan si Lazo sa akin dahil marami tayong in-expose sa kanya na mga anomalya last year pa. So imagine ninyo, mga kababayan, kung ganito ang namumuno na dapat sila ay what? Dapat sila ay lingkod bayan. Pero dahil sila ay abusado at bangag, katulad ni Lisa Ahas Araneta Smugs at Marcos Jr., kaya naman inaabuso nila ang ang batas. Grabe, ano? So, inulat ko din sa inyo na inappoint din ni Virgilio Lazo ang kanyang sarili last year, maliban sa PIDEA chief na siya, ay siya pa may hawak ng finance department. Siya pa yung director ng finance para makakimkim siya o makakamkam siya ng 5 million kada buwan. Based po yan sa ating informer. Okay? Now, ano ang latest, mga kababayan? Kulang pala yung title ko eh. Actually, mga palangga, ang malungkot na pangyayari ay may ginorgor si Lazo indirectly. Paano niya ginorgor indirectly? Ang ibig ko sabihin, may na tsugi, pangit eh. May inatake sa puso na taga-PIDEA na ginagawa lamang ang kanyang trabaho, mga kababayan, dahil sa pagtitrip ni Virgilio Lazo. Okay? Ano ang nangyari, mga kababayan? Alright? So, mayroong, basahin ko lang nito. Okay. Itong si Alvin Yap Tangco, mga papalangga, si Alvin Yap Tangco na nagtatrabaho sa PIDEA, isa na po siyang regular na worker ng PIDEA for 20 years at malapit na mag-retire, ay itinapon ni Lazo at ng kanyang mga kasabwat dyan sa PIDEA sa probinsya dahil lamang sa inutusan. Okay? Inutusan itong si Alvin Yap Tangco, mga kababayan,
na bumili ng bulaklak para sa isang namatayan sa COA. Okay? So nung inutusan, itong si Alvin Yaptangco, nitong mga tao ni Lazo, mga palangga, at mukhang hindi natuwa dahil unang-una wala naman daw binigay na pera para pambili ng bulaklak. So hindi siya nakabili ng bulaklak. So ang nangyari mga palangga sa simpleng ganung mali ba yun or hindi nasunod yung kanilang utos ay tinanggal sa trabaho si Alvin Yaptangco. At namatay po siya couple of days ago. I think for mga isang linggo na yata. Ngayon ang nakalipas. Ngayon mga kababayan, alright, dahil doon, basahin ko lang to kailan siya tinanggal. Ito, nasa akin hawak ko. Alright. Ni-reassign siya noong January, okay? January 31 of 2024. Ni-reassign siya ni Lazo dahil lang doon sa pagkakamali ng kawawang pulis na si Alvin Yaptangco. Dahil sa utos nga na hindi nakabili ng bulaklak, itinapon siya sa probinsya nitong grupo ni Lazo. Ganon mga kababayan, kawalang hiya itong gobyerno ni Marcos Jr. So ano nangyari sa kanya? Okay? Ang nangyari sa kanya, mga kababayan, ay dahil, at kaya ba siya namatay? Ito, March 14 pala. March 14 namatay itong si Yaptangco. Dahil sa sobrang sama ng loob, sa sobrang stress, dahil sa yun lang ang pagkakamali niya. Itinapon po siya, I believe sa Mindoro siya tinapon. Was it sa Mindoro? I just wanna make sure. Okay? Okay. Imagine mo, inutusan lang siya palangga na bumili ng bulaklak, tapos pinalaki nila. Grabe, pinalaki nila yung issue hanggang sa inatake na nga sa puso. Okay. Yeah. Okay. Hanggang sa inatake na nga sa puso. So, namatay nung March 14. So, pinapakita ko sa inyo kung gaano ka walang hiya ang pamunuan ni Marcos Jr. Ngayon, nakita nyo naman yung video. Nakita ninyo kung paano siya mang-abuso at paano niya tanggalin ang mga taong nagtatrabaho ng maayos. Nakita niyo naman, nakaharang siya doon sa daan. Tapos yung bulaklak lang na hindi nabili nito si Alvin Yaptangco, inilipat niya, itinapon niya sa malayo at inihiwalay sa pamilya. So inatake ngayon sa puso. So ayon sa family, yun ang naging dahilan kung bakit nagkasakit ang kanilang tatay, ang kanyang yung tatay. Okay, kasi may sumulat kasi yung anak. Okay, sumulat yung anak, mga palangga. Okay? According dito, actually, maliban pala sa pagtapon sa malayong lugar, ay kinasuhan pa. Okay? Kinasuhan pa ni Lazo. Kaya masyadong na-stress at binawian ng buhay dahil sa inatake nga sa puso. Ito ang letter ng anak. Okay? Sabi ng anak, gusto ko lang pong linawin. I think, this letter is about yung parang ayaw pa magpadalaw ng family sa mga taga-PDEA. Okay? Sabi dito, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-clear yung kumakalat daw po na maling balita. Gusto ko pong linawin na wala pong sinabi ang mama ko na ayaw po niyang magpapunta ng taga-PDEA sa burol ng papa ko. Naging masama po ang loob ni Papa kay DG PDEA, Lazo, at OIC FMS po na pwedeng naging cause ng stress ni Papa. Kaya sinabi po ng mama ko na wag na daw po sila papuntahin sa burol if may plan po sila. Birthday po kasi ng mother ko kahapon at araw din po na namatay si Papa. That was March 14. Mataas po ang emotion ni Mama. Kaya nasabi niya yon. Nirerespeto po namin ang desisyon ni Mama at sana ay wag din po ninyong masamain. Okay? Marami na din pong taga-PDEA na nagpunta sa burol ni Papa. Personnel from FMS, HRMS, IT, LAMS, and DDGO, and RDIVB, may taga-COA, and land bank na din po na pumunta dito. At welcome naman po sila. Welcome naman po ang lahat. Hindi lang po namin ma-entertain sabay-sabay dahil may family and friends din po na need namin